Sa trending na bareta sa nasyon, usad na historic move ana inilunsar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Matapos na manduhan niya ana Kongreso na i-prioritize ana pagpasar niya na anti-dynasty bill. Bilang parte niya na mas maiwas na reforma, agtanganing pakasugon ana transparency ag accountability sa gobyerno. Sa usad na press briefing, sinabi ni Malacanang Press Officer Claire Castro na itinao ni Marcos ana direktiba sa usad na meeting niya na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC kasuod mga pita. Uy ng panahon na pinagibawal niya na 1987 Constitution ana political dynasties. Alagad ninhuli taod adi yung piba nung enabling law padagos ana impluensya niya ng mga darakeng political clan. Sa kaustuhan, kulang-kulang sa kabanga niya ng mga elihidong opisyal sa nasyon alin sa piba nung political family. Kaiba sa mga proponidong lay na gustong matawan ng prioridad ni Presidente Marcos amupo adi. Primero, Party List System Reform Act. Ikaduwa, Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability. Ikatulo, ana Independent People's Commission Act. Sigun sa palasyo, ading nasambit na mga bills o proponidong lay critical sa pagpakasog niya na integridad niya ng mga institusyon. Kinsa pong pipiyaran, kinsa na sisiripan, agko po importanteng puntos adi nga nasabi ng mga isyu. Primero, ana timing. Nagluwas ana direktiba ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pwedeng mabuwag ana Independent Commission for Infrastructure sa loob ning 2 bulan. Urog na, urog na lugod na nagkasag ana pangangapudan para sa usad na independent body na basado sa lay baga executive order sana. Ikaduwa, ana politika, laumon ta mga ugang ana matinding debate. Kaya nga po, kadaklan po sa sato ng mga legislador alin sa mga political dynasties. Sa madaling sabi, sira mismo ang apektado niya ding proponidong lay. Kaya, ading lakdag na adi niya na presidente, pwedeng ikonsiderar na test of political will baga sana sa Kongreso maging sa Malacanang. Sa Senado, sinabi ni Senate President Vicente Soto III na preparado sirang pakaskasen ana Independent People's Commission Act. Posible kunong maipasar bago o pagkatapos niya na Christmas break aber daw. Sa Kamara man, sinabi ni Representative Leila de Lima na kaipuan sunodon niya na Kongreso ang nakasuguan niya na sa ato na presidente. Alagad, pinagilauman ni de Lima na magiging mainit ang diskusyon urog na taag ko nagkakapir ang bersyon ag magkaibang limitasyon ning degree. Ag ko nagiproponer na second degree, third degree, fourth degree, etc. etc. Uno ang mayor na kaungaan ta. Si say daw ang masusunod. Ana pangako ning reforma o ana realidad ning political interest. Ago pa usad na importanteng punto alin sa Makabayan Block. Sigun sa sakanda, baga na kunong kaipuan ning ararom na political crisis bago ma-prioritize niya na presidente ana anti-dynasty measures. Agkin hindi adi maipasar, agko peligro na mauyakan si Marcos bilang usad ng lame duck. Sa lengguwahe niya ng mga politiko, kin hindi mo kayang ipasar ana reforma laban sa political clans, pauno mo papamayuhan ang nasunod na yugto niya na sa imong administrasyon. Kin talagang ibubusol ang anti-dynasty bill, amo na adi ang konsideradong pinakadakang political reforms sa modernong istorya niya din sa ato na nasyon. Usad na reforma na pirang dekada ng piugat. Makakabawi di mga ugang si Marcos ag ikukonsiderar adi niya na history bilang Marcos legacy. Alagad arag niya nakadakil na reforma sa Pilipinas kung mahal
Anaunga pirmi mga ugang agko daw political courage para sa tunay na pagbabago o magpapadago sa naading proponido na malauyay sa papel alagad hindi man nagiabante. Dawa baga sa niidos na buto. Amo po ang mga kabuinan ana sa ato na nakikita. Tutukan ta daw ang development niya ding proponidong lay sa susunod na mga simana.